Tendera ka ba o maliit na negosyante? Na kahit araw-araw na may benta pero walang natitirang ipon? Kumikita ka nga pero pagdating ng buwan, ubos pa rin? Kung ganon ang sitwasyon mo, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Dahil sa video na to, ituturo ko ang Ipon Challenge 2026. Isang daily saving system na kayang gawin kahit maliit ang kita araw-araw. Hindi ito tungkol sa laki ng kita o benta, kundi sa disiplina at tamang sistema. Pero tanungin muna kita, bakit nga ba mahirap mag-ipon kahit may negosyo o may income na? Bago ko sagutin, pakipitik naman ng subscribe button para pareho tayong nagtutulungan. Bakit mahirap? Dahil halo ang puhunan, kita at personal na gastos. Pangalawa, walang malinaw na sistema sa ipon. At pangatlo, lagi nating iniisip, mamaya na lang o bukas na lang. Pero sa totoo, kung walang sistema, kahit lumaki ang kita, mauubos pa rin yan. Kunting paliwanag lang bago tayo mag-proceed sa 5 ipon tips. Ang daily saving system ay isang simpleng paraan ng pag-iipon kung saan araw-araw kahit maliit may itinatabi. Hindi ito one-time biglaan, ito ay konti pero tuloy-tuloy. 5 tips para sa iyong ipon challenge ngayong 2026. Una, ihiwalay ang ipon bago gumastos. Ibig sabihin, mag-ipon ka muna bago ang gastos. Hindi yung pag may natira, saka ka mag-iipon. Kasi aminin natin, madalas wala talagang natitira. Bilang tendera or negosyante, madalas nangyayari, pagkatapos ng benta, kukuha tayo pambili ng ulam, pambayad ng kuryente, pang-load or even pang-tuition, hanggang sa maubos na ang pera. Kaya ang tamang sistema ay baliktad. Pagkatapos magbilang ng benta, ang una mong gagalawin ang ipon, hindi ang gastos. Halimbawa, may benta kang 2,000 ngayong araw. Bago ka mag-isip kung ano ang bibilhin mo, itabi na kaagad ang 50 pesos or kung kaya mo ay 100 pesos. Isipin mo na ang 50 na yan ay hindi mo pera, kundi pera ng future mo. Pag natabi na, kahit anong mangyari, huwag gagalawin. Ang sekreto dito hindi sa laki ng itinatabi, kundi sa disiplina na unahin ang sarili bago ang gastos. Kapag nasanay kang gawin ito araw-araw, kahit maliit ang halaga, magugulat ka na lang na may ipon ka na pala. Ikalawang tip, gumamit ng ipon jar. Simple lang ito pero malakas ang epekto sa pag-iipon. At dahil sa kabisihan araw-araw, mapa-housewife or negosyante ka man, madalas halo-halo ang pera. May pera ng negosyo, may pangbahay, at may pang-utang ng kapitbahay. Lahat ng yan ay nasa iisang kaha. At kapag halo-halo ang pera, ang ending, nalilito ka na kung alin ang gagastusin at alin ang hindi. Kaya kailangan mo ng isang lalagyan para sa iyong ipon or goals. Pwede itong simpleng alkansya or envelope, garapon o maliit na kaha. Ang mahalaga, malinaw ang label. Ipon Challenge 2026, bawal galawin. Kapag may itinatabi kang ipon araw-araw, diretsyo na agad sa jar na ito. Hindi na dadaan sa bulsa o hindi na papasok sa kaha ng benta. Kapag nakita mo na napuno na ang jar, mas nagiging conscious ka sa paggastos at mas na-excite kang mag-ipon dahil ang ipon na to ay hindi extension ng personal na luho. Pangatlong tips para sa iyong ipon challenge, mag-set ng daily fixed amount. Ito ay pinaka-praktikal na paraan ng pag-iipon, lalo na kung paiba-iba ang benta kada araw. Ang gagawin mo, pumili ka ng isang halaga na kaya mong itabi araw-araw kahit maliit ang benta. Pwede itong 20, 50, or 100 depende sa kapasidad ng iyong negosyo or income. Hindi kailangan na malaki, mas mahalaga na hindi ka titigil. Halimbawa, napili mo ay 50 pesos kada araw. Kahit umulan,
Kahit konti ang customer or kahit natatamad ka, 50 pa rin ang itatabi mo. Isipin mo to na parang bayarin na hindi pwedeng palampasin. Parang kuryente at tubig, pero para naman ito sa future mo. At ito ang magandang balita, sa 50 kada araw na ipon mo, sa loob ng isang taon may 18,250 pesos ka na. Kung 100 pesos naman, meron kang 36,500. Dito mo makikita na hindi kailangan ng malaking kita para makaipon ng malaking ipon. Kailangan lang na alam mo ang tamang sistema at consistency para ma-achieve mo ang goal mo. Pang-apat, no touch rule hanggang end of year. Pinaka-challenging pero pinaka-critical sa lahat ng ipon tips. Ang ibig sabihin ng no-touch rule na kahit may biglaang gusto, kahit may tukso, at kahit may kakulangan, hindi mo gagalawin ang ipon. Maraming nagsisimula mag-ipon, pero nauuwi sa wala dahil parati nila itong kinukuha. Ang ending parang walang nangyari. Kaya ngayon, malinaw ang patakaran. Ang ipon na to ay hindi pang luho, hindi pangkain sa labas, at lalong hindi pang bisyo. Ang ipon na to ay may specific purpose. Pang-emergency, pang-dagdag puhunan, or para sa future mo. Para masunod ito, gawing mahirap na galawin ang ipon. Ilak mo sa kahon, ilagay sa mataas na shelf, o itago sa lugar na madalas hindi mo nakikita. At kung sakaling natukso ka, tanungin mo ang sarili mo. Worth it bang sirain ang isang taong disiplina para sa isang araw na gastos? Nang sa ganon, ma-realize mong mali pala ang iniisip mo na galawin ito. At mas natuturuan mo palalo ang sarili mong maghintay. Pagdating ng end of year, kapag napagtagumpayan mo na, diyan mo mararamdaman ang tunay na halaga ng iyong sakripisyo. Panglibang tips para sa iyong ipon challenge ngayong 2026, i-track ang ipon araw-araw. Tandaan mo, ang hindi sinusukat, hindi lumalaki. Maraming nagsasabi na nag-iipon sila, pero hindi nila alam kung magkano na talaga. Kapag hindi mo nakikita ang progreso mo, madaling tamarin at madaling sumuko. Kaya kailangan mo ng visual proof na may narating ka. Hindi kailangan ng mamahaling app or planner. Pwede kang gumamit ng simpleng notebook, isang checklist sa dingding, o isang papel na nakadikit sa pinto ng iyong kwarto o tindahan. Araw-araw tuwing magtatabi ka ng iyong ipon, isulat mo kaagad. Lagyan mo ng check, guhit, or total kahit gaano kasimple. Kapag nakikita mong dumarami ang check marks or lumalaki ang total, mas ginaganahan kang ipagpatuloy ang iyong ipon challenge. Dahil isipin mo to, hindi lang pera ang iniipon mo, kundi disiplina at kumpiyansa sa sarili. Ngayong 2026, hindi lang dapat benta ang lumalaki. Dapat ipon rin. Hindi kailangan ng mabilisang ipon. Kailangan ng consistency. Dahil tandaan, kunting ipon sa araw-araw, malaking ginhawa sa hinaharap. At kung may natutunan ka sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. At kung nakarelate ka, i-comment mo na rin kung magkano ang target mo na ipon this 2026. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.